Sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon, hili-hilera ng mga tindahan ng paputok ang nasunog sa Antipolo, Rizal. Ang tinitinang sanhi, isang sinindihang fountain. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kinukunan lang ng video ang nagpuputokang fireworks na yan sa Barangay de la Paz, Antipolo City noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon kagabi nang biglang nagsabugan sa baba ang mga paputok. Sa isa pang video, kita ang malapitang pagsabog ng sari-saring fireworks. Kanya-kanyang paglikas ang mga tao. Ang lugar na pinangyarihan, isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Kita ang isang nagvi-video na sinubukan pang magtago sa likod ng mga istante. Kwento ng mga saksi, mitsa raw na mga kalat-kalat na pagsabog ang nalihis na pagputok ng isang fountain. Ang ginagawa ko lang po nun is nanonood lang po ako ng fireworks. Gawa po ng 12 na po nun. Kaya po nagpuputok na po sila. Then napansin ko po biglang lumis po yung paputok. Doon na po nagsimula yung trahedya. Hindi na po namin naligpit yung mga gamit namin, yung mga paninda. Sa sobrang taranta po, na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung anak ko po, naligaw siya, may pader daw silang tinalon. Yung anak ko po na nahiwalay sa akin, maming bunso ko is 6 years old po. Sa sobrang taranta, hiwa-hiwalay po kami. Ilan sa mga lumikas, pinasok na lang ang isang bahay sa likod ng mga tindahan. Duguan po yung iba. Pasensya na po kayo, pumasok na po kami nang walang paalam. Kailangan po namin ng tulong, kailangan po namin basagin tong gate ninyo. Ayon sa Barangay de la Paz Rescue, 11 ang biktima sa insidente, kabilang ang ilang menor de edad. Nung pagdating ko dito, mayroong isang minor injury, nag-hyperventilate, and then it only to found out, yung iba is nandun na po sa barangay namin. So doon na po nag-proceed yung ibang rescue. And then may 6 nang napunta dun sa hospital. So chinek namin, in total is 11 sila. Tumakbo sila eh. So yung pagtakbo nila, nadapa, so mga gas-gas. At yung isa is, yun nga, may laceration dun sa kamay, but all is okay naman. Kabilang sa mga sumabog na paputok ay aerial fireworks, mga fountain at mga lucis, maging mga panindang torotot, damay sa sunog. Halos maubos naman ang mga panindang paputok sa istante na posibleng hindi na rin mapakinabangan. Nasa 8 fire trucks ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde sa insidente. Tuluyang napula ang sunog pasado alas 12 ng madaling araw. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinas ng FIVOC sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon simula ngayong unang araw ng 2026. Dahil daw yan sa dumaraming rockfall events ng bulkan itong nakaraang 2 buwan. Ayon sa FIVOC, halos 6 na raang rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon simula Nobyembre. On average, nasa 10 raw yan kada araw. Kahapon, December 31, naitala ang pinakamarami para sa taong 2025 matapos magkaroon ng halos 50 rockfall mula sa Bulkang Mayon. Inihimok ang publiko na huwag pumasok sa 6-kilometer radius ng permanent danger zone ng bulkan. Pinaiiwas din ang mga sasakyang panghipapawid na lumipad malapit sa tuktok ng bulkan. Kaugnay sa pagtataas ng alert level ng Bulkang Mayon, makakausap natin si FIVOC Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga din po and Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po. Nakababahala na po ba yung pagtaas sa alert level 2 nitong bulkan? Ano pong ibig sabihin nito? Ang alert level 2 means there is an increasing or moderate level of unrest that may eventually lead to a magmatic eruption. Pero sa ngayon wala pa po tayong eruption. But the probability po nito is higher compared to say when the volcano is on alert level 1. Sa historical record po nitong bulkan, itong mga rockfall event, talagang magandang gauge ho ba ito kung puputok na ang bulkan o hindi pa? Yes, yung ginagamit natin for Mayon Volcano, ginagamit natin yung rockfall events kasi yung 2023 eruption natin, nagkaroon po tayo ng
rockfall events prior to its effusive activity. So almost the same yung nakikita natin ngayon. Prior to the eruption last June 2023, meron tayong 49 in one day, 49 rockfall events. Pero before that, may mga mangingilan-ngilan. So it's the same with what we're seeing now. So ang ibig po kasi sabihin nito, may magma na umaakyat and nadidislodge niya yung mga bato na nasa tuktok ng bulkan. Kaya nagkakaroon tayo ng rockfall events. Matarik po kasi itong bulkan, so itong mga rockfall event talagang magandang gauge kapag may umaakyat na magma. Doon sa history po nito, kung 50 rockfall events sa isang araw, sa mga susunod na araw, ano po yung likelihood na sumabog na itong bulkan? Again, we assess this on a day-to-day basis. Kung pagbabasehan natin yung 2023, after the 49 rockfall events in a day, nagkaroon ng more than 200 rockfall events within 4 days. So, titingnan natin kung the same pattern ba, but may mga scenarios tayong nakikita. Again, yung first scenario natin is katulad ng 2023, where the activity is more effusive. And when we say effusive eruption, hindi siya explosive, lalabas lamang ng lava doon sa dalisdis ng bulkan. Ang mangyari dito, this would take longer para matapos. So yung 2023 took us 6 months bago humupa ang bulkan. Pwede rin yung 2018 eruption natin, rockfall events and then followed by explosive eruption. And shorter to, it only lasted for 2 months. Pero yun nga, explosive. Or pwede rin eventually yung unrest na nakikita natin ngayon would eventually taper off and yung rockfalls would decrease and yung mga monitoring parameters natin would stabilize. If this happens, we revert back to alert level 1. Opo. Hanggang saan po umaabot itong mga batong nauhulog sa may tuktok ng bundok ng bulkan at may pangangailangan ho bang lakihan yung danger zone? For now, maintain pa rin natin yung alert, yung permanent danger zone natin na 6 kilometers. Even nung 2023, when we raised it to alert level 3, hindi naman tayo nag-expand ng permanent danger zone. Hindi tayo nag-expand ng danger zone. Nasa 6 kilometers pa rin, maintain natin. Yung rockfall events, nasa upper slope lamang yan. Nasa at least around 1 kilometer from the crater of the volcano. Habang may ganito pong event dyan po sa Mayon, kapag kaumulan, meron ho bang epekto ito? Yes po, even kahit walang event na ganito, may epekto pa rito kasi yun nga, may mga deposito pa rin tayo na nasa dalisdis ng bulkan na pwedeng i-remobilize as lahars. So, yun, yung may mga deposito pa rin tayo kapag malakas yung ulan, pwedeng ma-generate, pwedeng ma-remobilize as lahars. May pagkakataon po kayo na makiusap sa ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Bulkang Mayon sa inyong pagkakataon, baka may panawagan po kayo. Okay, so sa ating mga kababayan na nakatira around Mayon Volcano, again, yung Mayon, paalala natin, Mayon Volcano is on alert level 2. So please stay out of the 6-kilometer permanent danger zone and follow only official information coming from our office and sa kanilang mga LGUs. So maghanda rin sila in case the volcano's activity would escalate in the coming days or weeks. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ngayong Enero, hanggang isang bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ang potensyal na bagyo ngayong buwan ay maaaring maglandfall sa Eastern Visayas o kaya sa Caraga Region. May tsansa ring lumihis yan ng ating bansa. Sa ngayon, wala pa ring namamatang bagyo o sama ng panahon sa loob o labas ng PAR. Hanging amihan, shear line at easterly sa mga weather system na nakaapekto ngayon sa bansa. Dahil din sa amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Batanes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong Mindanao at ilang panig ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ngayong Huwebes, naitala sa Baguio City ang minimum temperature na 15.6 degrees Celsius.
habang 24 degrees Celsius dito sa Quezon City, ayon sa Pag-asa. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nabalot na naman ng andap o frost ang ilang pananim sa Atok, Benguet dahil sa sobrang lamig. Chris, paano na raw yung mga pananim doon? Rafi, sabi ng ilang magsasaka, hindi raw sila gaanong nababahala sa andap ngayon dahil marami na silang naaning gulay. Sabi rin ng ilang magsasaka, gumamit sila ng rain burst o power sprayers para malusaw agad ang yelo at hindi masira ang mga gulay. Tiniyak din ng Benguet Farmers and Vegetable Dealers Association na sapat ang supply ng gulay sa lalawigan ngayon. Inaasahang mas lalamig pa sa mga bulubundukin o matataas na lugar sa Northern Luzon ngayong Enero at sa Pebrero dahil sa amihan. Sa Batangas City naman, nasabat ng pulisya at Bureau of Customs ang mahigit sa 1 bilyong pisong halaga ng umano'y mga smuggled na sigarilyo. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, may hinahanap silang nakarnap umanong sasakyan. Natagpuan nila ito sa isang garaheng may 14 na container trucks. Nakabukas nila ang container kaya nakita nila ang umano'y mga smuggled na sigarilyo. Wala raw noon ang may-ari ng truck. Inimbestigahan pa ng mga otoridad kung anong kinalaman ng nakarnap na sasakyan sa mga smuggled na sigarilyo. Inaalam din ng Customs kung saan ang port of entry ng mga naturang sigarilyo at kung saan dapat ito dadalhin.